Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 1 to February 8. So mga Aquarius na nag-celebrate po ng birthday today, happy birthday po. Sana po yung magkaroon kayo ng wonderful celebration this time. Okay? So ano po naghihintay sa inyo para sa reading natin na ito for the week? Alamin natin. Start na po tayo. Inhale. And exhale, Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron kang the Judgment card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, the Two of Pentacles. In the area of what you need, meron po kayong the King of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Wands. In the area of your near future, meron kang the Page of Cups. In your challenge, meron kang the Six of Wands. In your fortune, meron kang the Strength card. Lovely. In the area of your divine messages, meron kang the Hermit card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal ko Aquarius, thank you po muna sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan. Okay po? So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Swords. Okay, Aquarius, napakagandang indikasyon to para sa'yo. Panahon na daw para makabangon ka. Kung ano man yung pinagdaanan mo, problema sa love life, sa pamilya, sa negosyo, sa career, huwag kang makontento na nandyan ka sa baba. Babawi ka pa, babangon ka pa. This is your season, okay? Nasa Aquarius season tayo, kaya ibangon ang sarili, kunin lahat ng pagkakataon kasi pabor sa'yo sa universe this time, okay? Kaya kung nandito ka ngayon and still feeling itong mga painful experiences, now is the right time for you to be strong enough with a strength card here in your fortune area na gawin ulit or bumangon ulit at mag-try ulit. Okay? This is your chance. Okay? Clarify natin to with a card of the week. Self-love. Self-love is the foundation of all love. Sabi nga dito, kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo hahayaan na nandito ka sa baba at dinadamdam lahat ng pain, suffering. Hindi. Mahal ko ang sarili ko, ibabangon ko ang sarili ko, huhulihin ko, hahabulin ko yung mga gusto ko para sa sarili ko. Okay? Now, napakagandang indikasyon kung mahal mo ang sarili mo, bakit ka tumatambay dyan sa problema na yan? Bakit mo labis na iniiyakan yan? You need to be strong and wake up and start again. May chance ka pa, may pagkakataon ka pa, kunin natin yan ngayon. Okay? In your core energy, meron kang the Judgment card. Yes, ngayong linggong ito, magigising ka na. Parehong cards na nagkasabi na, pabangon na tayo, pabangon na. Kung ano yung mga bagay na pilit mong tinitiis na alam mong nahihirapan ka na pero nandyan ka pa din, alam mo na parang gustong-gusto mo nang sumuko pero wala kang ginagawa to really stand up for yourself or change the narrative, change the story, kayang-kaya mo daw eh. Okay? So ngayong linggong ito, may darating sa yung impormasyon. Aquarius. Ang tabayanan mo to, maaring intuitive download, bigla-bigla mo may isip, or meron kang kaibigan or kakilala na lalapit sa'yo para ma-realize mo na, ay, oo nga no, tama ka. Ay, oo nga no, may sense yung sinasabi mo. O kaya bigla mo itong naramdaman na pagising mo, o kaya tumambay ka sa garden mo and you realize something na parang, ay, ganun pala yun. So, kung ano yung mga pagkagising mo this week, actionan mo yan. Kasi bigay sa yung regalo yan ni God, okay? Na ngayon ginigising ka na niya sa mga bagay na dapat mong matutunan at ma-realize. So, magalak ka ngayon Aquarius because God is giving you talaga the epiphany and a brand new start for something. Kaya, malaking action mula sa iyo ay kumilos. Kumilos sa mga marirealize. Okay? Dito, sinasabi din na yung spirit guides sa Libra na kapag nahihirapan and then balak mong kumilos, balak mong gumalaw, isurrender mo kay God lahat. Sabi mo, God, ito po gagawin ko.
takot po ako, nahihirapan po ako, pero I will try this. I will do this. Sinusurrender ko sa inyo lahat. Tulungan mo ko. Parang ganon. Okay? Pag ganon kasi tumatapang ka, lumalakas ka, you also believe in a divine power to help you. Okay? The judgment cards being clarified by the Page of Swords. Tama nga ako kanina. May darating talagang news sa'yo. May balita or impormasyon kang malalaman na magpapagising sa'yo. Na parang, ay, ganun pala yun. Ay, buti tumawag ka. Ito pala ibig sabihin yan. Ay, buti sinabi mo na klaro na. So, this information ang magpapalakas ng loob mo na lumaban. Kahit na hindi ka pa ganun kasigurado sa sarili or hindi ka pa ready dahil nga nanggaling ka pa sa pain na ito, pero susugod ka na eh. Kasi na-realize mo, alam ko na ngayon. Gets ko na ngayon, lalaban na ako. Alam ko na gagawin ko. Parang ganon. So, malulusaw yung insecurity. Malulusaw yung uncertainty because of this information. Kaya, be excited for sa pagdating ng magandang balita or magandang impormasyon na magagamit mo para makabangon ka na. Okay? In the area, ay tanungin muna kita, Aquarius, ano tong mga good news na hinihintay mo, no? I-comment mo yan sa baba para dumating na, para magising na tayo sa ating brand new life. I-comment mo dyan, I claim, I manifest na yung balita sa blank ay makuha ko na para makabangon na ako at makalarga na ako. Comment down below, it will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron kayong the Two of Pentacles. Si Two of Pentacles, sinasabi dito na panahon na Aquarius para balansehin natin ang buhay natin. Baka mamaya nakafocus ka lang lagi sa mga negativity or sa mga pangit na bagay na nagpapadown sa'yo. Balansehin mo yan. I understand na baka pinagdadaanan mo to ngayon, mahirap iwasan. Sige, damhin mo. I'm gonna validate your emotion. Pero partneran mo rin to ng balanse. Kumbaga, go out, enjoy, maghanap ka ng ibang outlet para hindi mo to maramdaman. Parang ganon. So, we need to balance our emotions para kaya pa natin tumulay sa mga bago. Okay? Para po sa iba, kayo po yung pinapayuhan this week na maging matalino when it comes to your decisions. Hindi pwedeng, eto gusto ko eh, ito yung ano ko eh, ito yung naisip kong tama eh. Sometimes, balansehin mo muna. Especially here with the Page of Swords. The more information na makukuha mo, the better. Kasi yung informasyon na yun, makakatulong sa'yo para makapag-decide. Para mabalanse mo. Ito ba o ito? Yun ba o yan? Para sound and also solid yung gagawin. Okay? The Two of Pentacles being clarified by the Empress card. Yes, now is the right time for you to really create something that is productive. No? Yung mga bagay na kapaki-pakinabang at may saysay sa buhay mo. Okay? Kaya ngayon, kailangan talaga timbangin. Ito bang ginagawa kong isang to? May saysay ba to o wala? Kung wala, sige, ilipat ko na lang yung effort ko dito sa kapaki-pakinabang. Example, meron kang pera ngayon, pero balak mong ibili ng pangmalakasang cellphone para makapaglaro ka ng online games. Pero na-realize mo na, ay, itong perang to, pwede ko nang simulan tong water refilling business ko. So, kung ano man yung mga balak mo i-create this time, timbangin mo kung anong mas mahalaga, kung ano yung pangmatagalan, at kung ano yung magbubunga sa'yo in your abundance. Parang ganon. So now, tayong talaga para si Aquarius na balansehin. Okay? Para po sa iba, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides na pahalagahan din daw this time, Aquarius, ang iyong katawan. Para kada araw, matuunan mo pa rin ng pansin yung mga mahalaga sa'yo. If your body is healthy, kaya mong panghawakan yung mga inaasikasa mo. Okay? Very important yan. In the area of what you need, meron po kayong the King of Pentacles. Sabi dito, kailangan daw sigurista ka this time. Hindi pwedeng kikilos ka na lang, tapos bahala na kung saan pupunta. No. You need to be sure. You need to make a point na ito ay permanente, ito ay may saysay, ito ay tutubo, ito ay tatagal. Kasi kung gumagawa ka lang ngayon ng mga bagay na temporary at walang kasiguraduhan, wag na lang. Ilipat mo na lang yung effort mo sa karapat-dapat, kumbaga. So ngayon, sabi dito, dapat practical ka din. Dapat everything you're trying to work out for ay talagang kayang-kaya mo. Hindi pwede yung, halimbawa, balak mo magtayo ng tindahan,
tapos ang target mo ay yung pwesto sa palengke. Eh halimbawa, ang mahal-mahal ng renta doon, hindi kaya ng budget mo. So, hindi practical. So, do things na alam mong kayang-kaya mo siya para hindi mauwi sa wala ang lahat. Okay? Clarify natin to. So, Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Kamusta po kayo? Comment down below. King of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Yes, kung ano yung mga planong yan na balak mong gawin, kung ano yung mga idea mo na parang, uy, exciting to, gusto ko tong gawin, gusto ko tong simulan. Pero kailangan daw muna nating i-check, Aquarius, kung ano tong mga planong to. Dapat yan ay kayang-kaya mong gawin. Biyang pakita na example, halimbawa, pangarap mong makapagturo sa Canada dahil teacher ka nga. Sabi mo, ay exciting, sige may bukas daw sa Canada na teaching job, pura tayo. Pero kailangan mo munang tignan, practical ba? Yung credentials ko ba, pasok na ba? Kung hindi pa, baka mamaya kailangan asikasuhin ko muna yon. So, work things in a very secured and siguradong way. Kailangan mo munang tignan sa realidad kung pasok ba tong idea na to sa pinapatubo ko. Halimbawa, makita mo na, ay, yung credentials ko hindi pa pala pasok papuntang Canada. So, baguhin natin yung idea. Baka pwede ako sa ganito. Baka pwede pa ako sa ganon. Sa iba naman. Kung saan kaswak. Kung saan sigurado na yung ilalaban mo, i-effort mo, may magandang bunga. Parang ganon. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Wands. Sabi dito, ng yung spirit guides, kung ano man yung realization mo this time, kung ano man tong may isip mo na, ganito pala, mali pala yan. Kung ano yung pagkagising mo, dapat daw tapatan mo ng maalab na motivasyon. No? Meron kang balak gawin ngayon, kaya parang gusto mo ng, God, kayo nang bahala, please, gagawin ko lang to, susubukan ko lang, itatry ko lang, please, gabayan mo ko. So, you have a plan eh. May plano ka siguro, baka lumipat ng ibang trabaho, mag-migrate na sa ibang bansa, or subukan yung paglilipat ng bahay, o pagbabago man lang ng hairstyle, may mga ganyan ka din. So, whatever you're planning to do, maging matapang ka dyan. And then, surrender to God. So, God, I will just do my best. Lalaban ako, ibigay mo sa akin yung mga kinakailangan kong impormasyon na mapangkakapitan ko para itong plano ko ay magkaroon ng magandang bunga. Nandun yung tiwala mo eh. Tiwala kay God, tiwala sa sarili, tiwala sa plano. Pero yung tiwalang yan, maaring masayang kung wala kang lakas sa loob na gawin siya. Now is the right time for you to really be a go-getter, maging palaban, maging adventurous, mag-try ng new experiences na hindi mo pa nagagawa before. Nanggaling ka na sa pagkadurog, pagkabagsak, pagkatalo. Wala kang choice para hindi sumubok ngayon at maging matapang. You have lost something before. Kaya ngayon parang mas magkaroon ka ng grit, ng tapang, ng uhaw to gain this dream, no? Kaya ang dito, Aquarius, huwag kang makinig sa mga negang tao sa paligid. Kapag may nanliit sa'yo, may nandown sa'yo, may nagbash sa'yo, huwag mong hayaang panghinaan ka noon. Fight, sugod sa mga pangarap, and gather every information na kinakailangan mo para once and for all, magbago na yung buhay natin. Okay? Clarify natin to. The King of Wands. Nakita ko rin dito, Aquarius, sabi niya, lumingon ka rin daw sa past. Lumingon ka sa past para makita mo kung ano yung mga pangit na nangyari na dapat mo nang baguhin at ano din yung mga gumagana na pwede mong i-keep sa sarili mo pandagdag sa mga planong ito. Meron ka daw lesson na ma-realize from the past na parang, okay, nangyari na yun before, hindi ko na yung gagawin now. So, those lessons will be your 10th pole bilang basehan kung green flag or red flag yung pupuntahan mo. Okay? King of Wands being clarified by the Seven of Cups. Yes, opportunities are opening up for you. At doon nag-uugat din yung kalituhan na parang alin ba dito yung bubuo sa plano ko? Ito ba o ito? Baka dito ako pwede o baka doon. Medyo confused ka. Pero magandang problema to actually kasi at least may pintuang pwedeng pasukin, di ba? May oportunidad na pwedeng harapin.
Kaya ngayon kailangan talaga maalab sa puso mo yung gusto mo. Malinaw sa'yo yung pupuntahan mo. Kaya gather more information ngayon ha para maging malinaw kung ano ba yung dapat pasukin. Example, nahihirapan ka sa 5 trabahong pwede mong puntahan. Lahat yan may potensyal na matupad yung pangarap mong halimbawa makabili ng bahay. So, lahat ng impormasyon na pwede mong kunin, alamin mo kung applicable ba ako, ano ang pros and cons. Dito kaya, anong advantages, disadvantages. Alamin mo lahat para makapamili ka ng payapa at maayos. Okay? In the area of your near future, meron kang Page of Cups. In the near future, nakita ko, you will get what you want. You will get what you desired to have. Okay? Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa cup, ini-imagine niya, sana makuha ko yung isda, sana magkaroon to ng isda. Boom! Nagkaroon ng isda. Nasurpresa siya. So, in the near future, ang tabayanan mo, may malaking surpresa naghihintay sa'yo na hindi mo akalaing, wow, nandito na pala, nakuha ko na pala, buti pala nilaban ko, buti nakinig ako kay God, buti sinunod ko yung payo, buti tinapangan ko ang sarili ko kasi heto ka oh, from this, pagkalugmok to this, napakalayo, napakaganda ng iniangat mo. So, believe in yourself. Whatever you're trying to want in life, kung ano mo yung gusto mo, kapitan mo yun, manalig ka, lalabas siya sa'yo in your reality. Okay? Kaya ngayon, importante, Aquarius, na you show your true intention. Ipakita mo yung gusto mo. Walang kalituhan, walang kalabuan, yung iyo. Dapat manalig ka na yun talaga makukuha mo. Okay? Page of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, wow. Sabi dito, balang araw, in the near future, nakita ng iyong spirit guides na lalago ang kaperahan mo. You'll be very, very independent when it comes to your money. Ipon, no? May ipon ka and you're living your best life. Hindi ka na mahihirapan bilhin yung gusto mong bilhin, to live the life that you want for yourself. Kasi nga, talagang lumabas eh. May surpresa naghihintay eh. And this is something that will benefit your money soon. So congrats po. Kaya sabi dito ng yung spirit guides na maging intentional ha sa mga plano, sa mga ambisyon, sa mga minamanifest. Nako, dapat yan, sigurado kung yan ang gusto mo. Talaga namang kaching-kaching para ma-enjoy mo yung bunga ng minanifest mo para dyan. Kasi, alam mo, marami sa atin nag-manifest ng mga bagay na hindi naman sila sure kung talagang gusto nila yon. And then, parang pag nakuha nila, yun, papabayaan na kasi hindi pala yun talaga ang gusto nila. So now, kapag nag-manifest ka, make sure na yan talaga ang gusto ha. Para kapag dumating, kayang-kaya mo siyang palaguin, ma-enjoy mo siya. Okay? In the area of your challenge, meron kang inner cosmos and lack of awareness. Yes, sabi dito, dapat aware ka sa paligid mo. Alam mo kung saan ka dapat magising, kung ano yung mga kalabuan na dapat mong linawin, at kung ano yung realizations na dapat mong malaman this time. Kapag aware ka sa paligid mo, madali para sa'yo na makita kung ano yung dapat gawin at kung ano yung dapat ilaban. Okay? Inner cosmos, sabi dito, yakapin mo yung mga bagay na kinakatakot mo or mga nililihim mo sa sarili mo. Huwag mo na ikahiyayan, huwag mo na itago. Kapag niyakap mo yan totally, natanggap mo na siya, na-accept mo na siya, hindi na yan magagamit against you sa balang araw. Okay? In your challenge, meron kang the Six of Wands. Si Six of Wands, sinasabi dito, focus hanggang sa magtagumpay ka. Marami ka daw distraction sa paligid. Kaibigan, kamag-anak, na baka malihis ka ng landas o malihis ka ng tingin, baka matagalan ka sa finish line mo. Kaya ngayon pa lang bilang reminder sa'yo, Aquarius, na kung ano ang goal, kung ano ang vision, kung ano ang balak gawin, tumbukin mo yan hanggang dulo. Alam ko maraming pressure mula sa paligid mo. Baka pinipressure ka ng magulang mo, ng kapatid mo, ni boss, ng mga co-worker mo. Maraming mga matang nakatingin. I understand, nakakaano yan eh, nakakasira ng diskarte. Kaya ngayon, kailangan talaga tibayan mo, husayan mo, ipakita mo na kaya mo yan. Pag kinakailangang aralin. Pag kailangan pagpuyatan, do your best so that you will win it this time. Okay? Huwag ka mag-alala, may darating naman ng mga tao para supportahan ka. The right people, makikilala mo yan this time. Kung sino talaga yung nandyan para sa'yo at kung sino yung
mga inggitera, no? So kapitan mo ngayon yung mga may full support sa'yo because they will boost your confidence, okay? Six of Wands, the Five of Cups. Yes, atras abante ka daw. Pag nahihirapan, ay nako, buti pa before, lagi mo iniisip na, ay, buti pa dati, ganto kami. Ay, buti pa sa past job ko, ganto kami. So, palagi ka daw bumabalik sa past sa tuwing nahihirapan ka. The only path to success ay forward, Aquarius, no? So kung ano man tong nasa past mo na pinapanghinayangan mo pa na naging dahilan ng pag-iyak mo ngayon o pagkadurog mo ngayon, kalimutan mo na yon. Face your new journey because this new journey will lead you to your success. Kaya bitaw na sa past, okay? Huwag mo nang balik-balikan pa, hindi na siya makakatulong sa'yo, okay? Sabi ko nga dito, kunin mo lang yung lesson. Hindi para maging bitter sa past, kundi para maging armas mo sa mga bagong bagay na pwede mo ipanalo. Okay? In your fortune, meron kang impasse. Reflect and redirect your energy. Yes, pag dead end na, pag dulong-dulo na, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang ipilit pa. Ngayon, maghanap ka ng bagong ruta para magtagumpay ulit. Parang ganon. You also have stepping into power. You are strong beyond measure. Magaling ka daw, malakas ka daw. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. You have the ability and the power to win this time. Okay? Meron kang strength card in your fortune. Yes, kung ano man to tong laban na gagawin mo, kung ano man tong awakening o pagkagising na marirealize mong dapat mo palang gawin, binibigyan ka ni universe sa kanigad ng lakas para kayanin yan at pagtagumpayan yan. Kaya don't worry, don't doubt yourself, kayang-kaya mo to. Alam mo, sabi dito, huwag ka daw magmamadali. Okay? Don't rush any decision. Don't rush yung iyong aksyon o yung sasabihin. Dahan-dahan lang daw. The more gentle you are, the slower you are, the better. Para masiguro mo daw na bawat hakbang ay tama para sigurado ang tagumpay. Okay? So, huwag magmamadali ngayon. Dahan-dahan lang tayo. At huwag ka daw ma-intimidate sa problema kasi kayang-kaya mo daw siyang lagpasan. Okay? Kaya kung kinakausap mo ang sarili mo ngayon at puro ka, ikaw kasi Aquarius, mahina ka, ganto ka, ganyan ka, don't talk negatively about yourself. Okay? All positive lang. I-hype mo ang sarili mo, maging delulu ka ngayon because power mo yun para manalo. Okay? Strength card, the Page of Pentacles. Yes, you have the power this time to accept this new opportunity. May darating daw sa yung bagong pagkakataon. Maaring may darating sa yung job offer o chance para magnegosyo o project, no? Baka may kliyente ka na nag-i-inquire sa'yo. Yakapin mo. Take on that challenge kasi kayang-kaya mo to. Hindi naman sisiw, pero yakang-yaka mo. Okay? So, congrats and good luck. Embrace this new opportunity, new adventure. Mag-e-enjoy ka dito. Okay? I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron kang balance spirituality with practicality. Sabi dito, napakasimple. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. You also have confidence is your key to success. Yes. Maglakas loob ka lang. Tibayan mo ang loob mo, panalo ka dyan. Okay? In your divine messages, meron kang hermit card. Sabi dito, alam ng yung spirit guides na for a very, very long time, hinahanap mo ang sagot sa mga tanong mo. Bakit ako natalo? Bakit ako nag-fail? Bakit ako nasaktan? Bakit ako iniwan? Bakit ako mag-isa? Bakit hindi ko nakuha yung gusto ko? Marami kang questions. And now, huwag ka mag-alala, darating din daw yung sagot. At may realize mo rin na, kaya pala. Now I understand. Now dito pala ako. So, when things are clearer now, lumilinaw na sa'yo, magiging madali sa'yo ang lumaban na parang, eto na yung gusto ko, pupuntahan ko to, and you will now trying to shine your light. Panahon na to para kumawala ka na sa isolation mo. Kumbaga, huwag ka nang magpakulong sa maliit mong mundo. Alam ko, masakit pa, dinadamdam mo pa. Labas ka dyan. Let yourself be with other people. Baka makakuha ka ng magandang impormasyon sa mga paligid mo at magamit mo yung inspirasyon para tumapang ka at aksyonan. Magkaroon na ng clear path, okay? Kung naliligaw ka ngayon sa mga dapat mong gawin, darating din ang kaliwanagan patungo sa right path, okay? So don't worry, don't isolate yourself. Be with other people. Panahon to para mag-mingle ka with friends, with family. Yes, with Two of Swords, clarifying here. Kailangan mo mag-make a choice.
make a decision. Will I stay here alone or will I go out and find the answer somewhere with the help of other people? Kumbaga, huwag mong buruhin ang sarili mo na mag-isa ka dyan at pilit mong kinakaya yung pag-solve sa problema. Sabi dito, kung bubuksan mo ang puso mo, bubuksan mo ang sarili mo sa iba, baka makahanap ka pa ng option B, option C, option X, no? Marami kang makikitang realization. So open yourself, open your horizon, open your mind para makita mo yung tamang sagot. Okay? Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have purse. Pay attention to your finances. Sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan balansehin, tignan mabuti kung ano yung tamang pagkagastosan sa hindi. Kailangan timbangin mo yan. Okay? You also have vase, secret admirer. Ooh, meron daw po sa inyong, para sa iba to, hindi para sa lahat, meron daw humahanga sa inyo. Tanggapin mo lang yung papuri, it will boost your confidence. Okay? You also have scissors, disappointment in some affair. Meron ka daw mga disappointment mula sa kaibigan, sa friend, sa lover. Okay lang yan, wag mo dibdibin, move forward tayo, okay? You have caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. I-claim mo to. Hindi ka daw habang buhay na kaganto. Na problema, malungkot, no? Magbabago din daw ang lahat tulad ng caterpillar, naging butterfly siya, di ba? So, change in your life is coming. Congrats po. Ang outcome ni Aquarius for February 1 to 8, meron kang The Hanged Man. Congrats, congrats. Things will be clear this time. Kaya importante ngayon, Aquarius, na maupo, i-assess natin kung saan tayo nagkamali, ano ba yung lesson dito, para may apply natin sa mga bago mong plano moving forward. And here, kung ano yung mga marirealize with the Hanged Man and the Judgment card, doon magsisimula tayong gumalaw. And this time around, tamang-tama na yung timpla ng ating mga kilos. Kaya nga sabi ko sa inyo, palawakin ang mundo mo. Huwag kang makontentong solo ka lang dyan at nag-iisa. Other people, if you open up your heart, will give you a much better sense sa mga pupuntahan mo. And doon, pag nangyari yon, wala ka ng delay, wala ng pagkaantala, smooth sailing na. Kaya ngayon, Aquarius, both cards are telling you, surrender. Surrender mo kay God yung mga takot. Surrender mo kay God yung mga alalahanin mo. Huwag mo laging isipin na babagsak ka ulit or mahihirapan ka ulit. If you have God with you, kayang-kaya mo lahat. Okay? So, surrender control, surrender perfection, surrender your fears. Gawin mo lang yung mga kaya mo, everything will be fine. Okay? Clarify natin. The Hanged Man is being clarified by the World card. Yes. Surrender mo yung mga takot mo kasi kaya mong abutin ang mundo. Kaya mong i-explore ang buhay mo. Tingnan mo siya. Takpan ko lang kasi medyo FHM ang kanyang posing. You need to go out of your comfort zone. Lumayo ka, lumabas ka ng maliit mong mundo. Explore, explore, explore. And you will see kung ano yung mga dapat mong ma-realize na, ay, pwede pala ako dito. Ay, kaya ko pala yun. Ay, madali lang pala yan. So, kung hahayaan mo ang sarili mo na kumawala sa mga takot at pangamba, wala nang delay. And you will see your potential and you will see the next level of your era this time. Okay? So, kayang-kaya mo daw magtagumpay. Kaya isara mo na yung cycle in the past. Tapusin mo na yon, i-close mo na yung chapter na yon, and begin a new chapter kung saan maaring magtagumpay ka na ngayon. Okay? So, congrats Aquarius. I'm rooting for you. I'm excited for you. Kayang-kaya mo yan. Bagong buhay, bagong chapter ito. Okay? So, ito po ang inyong February 1 to 8. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.